Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Hello. After 10 years. Hello Stephen. from Manila to New York and back. Diyos ko. Yan na Mama Pin. Wala siya. Wala. Nabutan ng data. Grabe na yung crisis technology crisis. Oh my gosh. Well, we're learning. Ayan na, si Stephen. Ayan na. Ayan na si Mama Pen. Are you there na? Mama Pen, are you there na ba? Stephen. Yes, we're live. Hello. So be careful. We're live. Ako ba nangidinig nyo? Kasi pero you're frozen. Are we live? Naririnig. Naririnig pero hindi ka gumagalaw. Hindi nyo ako nadidinig. Magparamdam ka, Naririnig ka pagalawin mo ang namin. baso. Ang hirap ng technology. Oo nga. Kala ko pinadali yung buhay natin, pinahirap palalo. Hindi pa kasi natin gamay. Mama Pen, are you there? Rejoin ka. Hello, Mama Pen? Rejoin ka siguro ulit. Box. Live na, nag-troubleshooting. Pasensya na po. Sa mga nanonood. Either way, ayan, pagbalik ni Mama Pen, we'll let him in. Okay, welcome from Manila to New York and back. Pasensya na po, hindi po kami masyadong techie. And we're trying our best. We're learning as we go along to how to navigate this and to give you Raquel, nakamute quality. ka. Okay. So yeah, we're all good. Okay. So we'll wait for Stephen to come in. Before we continue, just to have an introduction or to preempt the episode. This might be a heavy episode for our viewers and for us as well. So if in case there's something that's triggering for you, feel free to move out or to take a deep breath, diba? And again, we're trying to hold a safe space here in our podcast, and hopefully with our conversation tonight is at least kung pagdadaanan, makatulong. Diba, mga friends, mga sisters? May ano ba kayo? Yes, naririnig. Okay, naririnig. Si Yeah, Raquel, ito ba naririnig? Matthew naririnig. Raquel? Raquel, di ka Si Raquel na- nagsasalita. Ayun. Okay, Stephen is back. Minumute yata ni Raquel kasi talaga. Okay, Stephen is back. Yes. Nag-mute ako. Okay. Okay, that's good. Stephen? Naririnig ba yung effects pag may pinipindot ako? Wala. Sige, sample. Kunyari ito, laughter.
Yes. Meron. Yes, pero Mm-mm. sabog. Sabog. At least from my Ito, clap. end. Sabog. Narinig. Medyo sabog. Okay. Stephen is still frozen, so probably it's the connection Mm-mm. again. I can hear you well. Okay, Ayun that's na. good. So audio is working, video isn't much. Okay, there you Ayun na. go. Okay, good. So are we live now? Yes, we Yes. are. Yes. Okay, so we have been live for 6 minutes, 33 seconds and counting. Yes. And we really haven't opened up yet. So good morning, good evening from Manila to New York. Welcome Yes. to the 7th episode of Midlife Crisis. We are your sisters. I am Fen. Raquel! Matthew! Julie. Medyo Diyos mahina ko. si Stephen. Okay, lakasan natin ng kanyang... Naka-max na. I think it's the connection. Yes, yung connection niya yan. Well, okay. Naririnig naman tayo ni Fen, tsaka nakapagsalita naman din siya. Okay, let's start the conversation na. Okay. Handa na? Handa na kayo? Yep. Okay, so tonight's episode is about luksa or grieving. And I would like to start the conversation by asking our sisters, ano ba yung definition nyo ng grieving in your own way? Walang gusto. Walang gusto tumago. Maganda na talaga. Masyado na ba mabigot? Sino Ang ba bigat. Sino ba unang bumoto dito? Dapat siya yung unang magpaliwanag. Oo, to. Ayun, Sige, nawala. ako na sige mauna. Sa akin, Okay. yung grieving, hindi lang siya yung pagkawala ng isang tao. Kasi loss is yung nawala lang. Grieving is loss na may additional na restructuring your life and your mindset. Kasi ang loss is parang nawala lang and then you move on na parang okay na. Pero grieving is more deeper na nawala yung isang tao or isang relationship. At the same time is in a way gumuho yung pananaw mo with the world because of the presence of that person sa buhay mo. So for me, yun yung grieving. May siya, loss accompanied with a process to live your life without that relationship or person. Ako, siguro ako na lang yung next now. For me, grieving, it's an emotion, right? Emotion siya. So, it's a response, no, for something na nawala sa'yo na napaka-importante. And someone na, yun din, meron talaga super, siguro taas ng level ng closeness or yung relationship ninyo. Because I think not everyone will, I think, baga pag maraming tayo sa mga kaibigan natin, di ba? Or kakilala, pag kunyari namatay, parang I would say na hindi pare-parehas or level nung grief
yung ipopride mo eh, 'di ba? Or ng lungkot. Siguro parang sa akin is yung grief is mataas na level ng lungkot. Parang ganyan. Correct. So kumbaga parang yung kung merong leveling yung lungkot, ang pinakamataas na doon na level would be yung grief talaga because sobra yung emotion na ilalagay mo doon eh. So for example, parang I think the grief isang symptoms lang yung sadness or yung lungkot eh. But marami pa siyang mga sabihin na natin kaakibat na emotion pa or symptoms. Like for example, physically parang hindi mo siya makokontrol eh, 'di ba? Someone na nakita mo na namatay, right? Automatic parang yung sarili mo hindi mo makontrol, nagkakaroon ka ng parang ang tawag doon sa numbness, parang ganyan. Hindi ka makahinga, right? Tapos parang lahat na ng sakit sa katawan, hindi mo ma-identify ano ba yung masakit because of that grief, no? Yung emotional or very heightened emotion, parang ganon, towards something. And again, grief is an emotional response, no? Doon sa pagkawala ng something, isang bagay na talaga napaka-importante sa'yo, right? Or someone na napaka-lapit din sa'yo. Whatever. Welcome back, Pan. Okay. Parang nag-grieve na ba tayo lahat? Oo. Yung sa akin naman, ang grieving, naririnig ako? Yes. Okay, yung grieving for me, it's a combination of deep sadness and longingness. So, yung tipong, tulad ng sinabi ni Checo tsaka ni Julie, yung emosyon, yung feeling ng sobrang lungkot na kada mapapatulala ka na lang, biglang tulala ka lang, bigla lang tutulo lang yung luha mo. Kasi biglang may nag-trigger, para biglang may nag-click lang sa brain natin. Tapos yung something na nararamdaman mo parang you're longing for that particular feeling of happiness again, yung comfort na naranasan mo kung saan mang aspeto ng buhay. So that's grieving. Let me just clarify then sa ating mga sisters na grieving and mourning, those are two different things. Sa psychology kasi, yung mourning, it's the way we process so that we can adapt with grieving. So, isa yung proseso para tayo makapag-move on. Depende tayo sa mga paraan. So, may kanya-kanya tayong paraan kung paano tayo nag-mourn o paano tayo makakapag-adjust. Yun din yung mga maririnig sa atin ng ating mga ka-sisters. Yun, thank you. Raquel. Ako? Siguro yun nga, yung parang yung pakiramdam ng nawalan. Tapos yung parang importanteng part ng sarili mo, yung nawala. Parang hindi lang siya as a person yung siguro yung nawala sa'yo. Kaya yun yung emotion na tinatawag na grief. Yun. Actually, ngayon lang ako nag-google sa lahat ng episode natin. Okay. Si Stephen, di ba? Wala pa din. Na ulo niya. Kailan kayo huling nag-grieve? Ako na mauna. Kung sinong gusto mag-open. Ay, sabay-sabay tayo ng year, di ba? Pero yun talagang siguro meron, kumbaga yung pinaka-ultimate na experience ko yung grief is syempre nung nawala si nanay. So, actually, prior doon, parang pag mga birthdays, andun yung yung fear na, kasi di ba factual naman yung death. So, kung kailan, din natin alam. Pero, yun yung isa kong fear every time na nagbe-birthday ako. Yung tumatanda ako, tumatanda rin yung parents ko. So, kumbaga parang darating sa point, parang
Hirap din siguro na marunong ka sa numero eh. Kasi makikwenta mo after ganitong years. Kasi kung 100 years old, so ilang years na lang. So yun yung I think, 2023 ba yun? Parang Yes. nito lang kasi, no? Ako 2023. September 19, 2023. Yan yung And parang kung sasabihin mo kailan, parang hindi siya, parang hindi naman siya natatapos. Parang ngayon lang, kanina lang, kapag kayo nga may nagti-trigger. Totoo. Yan. O, ikaw na, Checo, uminom ka ng tubig. Inom na ako ng sakit ng ulo ko. Hindi ako kasi, ang tanong kasi is, when was the last time you grieved, right? Ako kasi, kaya yung ganun yung introduction ko kanina. Grief is, di ba, an emotional response, no? Parang high level ng sadness, kung meron man ganon, no? So far, siguro, sa panahon ngayon, kasi kunyari ako, wala na akong lola, right? Pero kasi, nung namatay yung lola ko sa side ng mom ko, masyado pa akong bata noon. So, parang wala akong masyadong recollection nung pakiramdam ko, right? So, siguro, ang masasabi ko na-experience ko yung talagang sobrang lungkot. Yung namatay din yung nanay ni Raquel. Kasi, sobrang, yun. Kakainis. Ba't kasi ako nag-explain? Go for it. I think, kung aalalahanin ko, di ba, for someone na sobrang bigat nung pagkawala, kay nanay yon, nanay ni Raquel yon. So, yun nga, hindi ko siya ma-compare doon sa nawala, dalawang pares sa lola ko, lolo ko, hindi ko naman naabutan yung sa side ng dad ko, pati I think sa mom ko din, wala na akong lolo't lola parehas. Kaya lang, sobrang bata pa ako noon. So, siguro for sure, umiyak ako noon. Siguro kasi, di ba, parang pag may nag-iiyakan, di ba? Pero parang yung emotional investment ng pagkawala is, katulad ngayon, hindi ko na siya nararamdaman. Parang ganyan. Unlike yung kay nanay na yung actual na nangyari yon before mangyari yon nung ganun pa lang. Tapos yung actual nga, until ngayon, di ba, parang sabi nga ni Raquel, parang kailan lang, no? Yun. Ginusto natin to, di ba? So, yun na yun. Okay. Ang sakit ng ulo ko tuloy. Ikaw, Judy. Go, Matt. Ako na ba? Isipon ako bigla. Parang ngayon, kung dati nagpunan tayo magsalita, ganyan. Oo, parang ayaw. Walang may gusto magsalita. Parang ako naman. Magsalita. Ganun din. This episode is very special to me kasi, anong date ngayon? The 19th, di ba? 19. Yes, January. Okay, so next week kasi 25 na. So that's the 25th of January. Birthday ng mom ko. So napaka-special itong episode na to. So nung iniisip ko tong episode, sabi ko, parang nataon pa na a week before birthday ni Mommy. So yung sa tanong, same tayo, nila Julie, nila Raquel, 2023. Siguro kailangan bigyan nyo ng context or background yung manonood natin na ayun. Siguro yun yung lacking. So kaya mag-background. Oo. Yeah, 2023 Yes. This happened na Matthew lost his mom. Anong month again? April. And then September of that year, si Raquel naman. And then my mom no October 31st. Last year, 2024. No, 2023 lahat. 2023 din. Kaya nga, yeah. Kaya may tatlo ay appear. Tayo dyan. Kaya, ayun. So, yun nga. So, 2023, when was the last time yun yung question kanina. So, ganun nga yung naramdaman. Ngayon din, ganun. So, lalo na pag may mga special occasions,
yun yung nararamdaman mo na wala na sila. Tapos di mo na sila kasama. So lalong-lalo na last holiday, 'di ba yung Christmas, tapos New Year, tapos ito January, birthday ni mom ko, na mami namin. Tapos at the end of January 31st yung wedding anniversary naman ng parents namin. So sunod-sunod yung event pag sa amin pagkatapos ng holidays. So ito yung mga event, birthday ni mami, tapos meron kaming isa-celebrate at the end of the month, yung wedding anniversary. So after 10 years, yung, namatay na rin si dad, 10 years siya muna nauna. So 2013, after 10 years, ito naman si mami. Alam mo yung proseso na hindi ka patapos dun sa period mo, tapos meron na namang bago na mararamdaman mo. So yun yung hello, welcome back, Mama Pel. Welcome back. So, yun yung nararamdaman namin, lalo na sa pamilya, kami dalawa ng sister ko. So, yung malaking bagay din kasing nawala si mami. Pero yun yung lagi ko na lang iniisip na at least naranasan ni mami na makasama pa kami dun sa 10 years after yung passing ng dad namin na itong bago na yung bahay, yung napagawa naming bahay na pangarap namin, naranasan niyang tumira. So, yun yung lagi ko nalang iniisip na at least naranasan ni mami na makatira dun sa pangarap naming bahay. Kasi si daddy, hindi niya na naranasan. The following year, tsaka pa lang namin napatayo after his death. So, yun, kung yun yung tanong kung when was the last time, parang tuwing papasok, lalo to January, yun, nararamdaman ko na naman tong grieving na emosyon. Sa case ko naman, it was something we were expecting already ng family ko since my mom was diagnosed with cancer back in 2008. Nandun na kasi sinabihan kami ng doktor na the cancer would just grow with her. So there was already the expectation na one of her follow-ups is makita uli na bumalik yung cancer and eventually mawala siya. So from 2008 to 2023, nandun yung mas mahaba yung processing ko. And I think compared to Raquel and Matthew were in within the year nangyari. Ako, I was processing from 2008 until nung nawala na siya. But then again, you cannot really prepare for someone's departure kahit na alam mo mangyayari at mangyayari. Nandun yung feeling na before pa, like, when I moved here sa US, there's times na umiiyak na ako kasi nandun yung mindset ko pa dati na every time uuwi ako ng Philippines, it might be the last time that I would see my parents alive. So it's years of processing na nandun pa dati na nandyan sila sa Philippines, nandito ako, pero at the same time, parang ino-orient ko yung sarili ko na mawawala na sila. Parang ganun. And then when it eventually happened, masakit pa din. Kasi, ayun na, yung parang something na pinaprocess mo for years, totohanan na nandyan na sa harap mo. Like you're looking at the casket, you're looking at your parent through the glass na kalmado. Pero at the same time, wala ka ng nanay. Wala na yung nanay mong kasama mo tumawid ng kalsada, nagdadala ng Jollibee sa'yo. So, it was still hard. One thing na medyo nakatulong is that you were very helpful with the processing. Sabi ng mga kapatid ko, like, na-remember ko nung si Matthew nandun sa may funeral home. Like si Matthew yung nag-guide sa amin na with this and that. Sabi ng ate ko, like, alam niya ha, in fairness. Like yung logistics, malaking tulong yung logistics na supporto nyo with the thing. So, welcome. Thank you for that. Super welcome. Alam na alam kasi pinagdaanan. So, yung pinagdaanan na yun, ayoko maranasan din ng mga close sa puso ko kasi alam ko yung nakiramdam. Stephen.
True. Oo nga, ayun. Nawawala. So, close kasi kayo lahat, 'di ba? So ayoko maranasan. I mean, kailangan nating pagdaanan pero at least kahit papaano makabawas man lang ako. So yun lang naman yung kaya ako tumulong or kung ano man yung nakuha sa akin. Yun. And then naiyak ako. Okay Ayaw ko nga rin lang. magsalita. Siguro ang tanong ko na lang sa inyo, yung sa grieving ba it's something na naramdaman nyo during the wake or after na? Talagang wala ka na, hindi mo talaga siya nakikita talaga. Kasi, di ba, sabi nga ni Julie, yun nga, parang nag-iba, nakita niyo sa casket na, pero yun, parang meron pang physical, or nakikita mo pa siya face to face. Yung grief ba, yung emotion na yun, is, naramdaman niyo ba siya during the wake, or before ba noon, or after na, nung nalabing na and all, parang ganun. It comes and go. Yeah, it come and go nung yung nangyari kasi first nung nag-check up ng August na nagmetastasize sa bones niya, nandun yung start na sinabi namin na okay, this might be it. And then nung tinawagan ako ng kapatid ko, I think I was hiking by that time, na sinabing nasa ICU si mama. Nando uli, pumasok ulit na, okay, this might be the end. Tapos nung pagkadating ko ng Philippines, na ICU pa within a week eh. Pagkadating ako ng Philippines, nandun uli siya. Tapos magiging okay. Tapos, parang, how do I put it? Ano kasi ako the way I put my relationships and my experiences is, I can associate a person with a specific situation in my life. Like, for example, BCC is always associated with Raquel. Stabilo Highlighters is always associated with Raquel. Matthew, it's always like Spice Girls. So with my mom, it's always yung traveling because she loves to travel. Mathematics is always yung language namin ng nanay ko. So every time I would be reminded of that thing on the process, parang nandun yung minang malulungkot ka na lang. Pero at the same time, nandun din yung kailangan mong isipin na I need to own up to this kasi kailangan may mga kailangan ayusin eh, logistics eh. Hindi ka parating down lang. So yun na parang kahit na nalibing na, nakabalik na ako dito, nakauwi na ako ulit dyan. Up and down. Depending on situations or triggers. Ano ba, Matthew? Yes, go. Para taga-turo lang ako. Hindi, siguro ako, nung right after na mawala si nanay, parang, yung reality, ako before, parang may, kasi yung takot ako sa yung claustrophobic ba yung tawag doon? Okay. Close Spaces. Sabi ko, Okay. paano kaya pag Money for namatay us. ako, hindi ako makakahinga. Money for us, Pag tol. nasa casket ako, ganyan. Pero, nung nawala si nanay, para bang body, parang physical body na lang. Tapos doon ko mas naramdaman na connected, kumbaga parang sabihin mo ba na nasa kaluluwa mo or nasa mo na lang talaga yung relationship mo doon sa, bawa kay nanay, parang alam ko nasa ko na siya eh. Yung kumbaga parang nasa kaibuturan na ng pagkatao ko, something ganun ba yung para ma-describe siya. Kaya parang yung physical ni nanay is hindi, kumbaga parang hindi na pala importante, parang ganun. Parang yun yung yun yung naramdaman ko during nung tapos siguro sobrang overwhelming talaga yung yung nag-pour in na love kay nanay talaga. So yun. So yun nga. Ganun lang. Ikaw na, Matthew. Yun nga.
Ang hirap. Alam Ako mo, naman, ramdam na ramdam ko yung pigil. pigil na Tapos pigil. lang Stephen, di ba? Oo. Pigil na pigil. Pero kasi Ako naman din sa tanong, yung math, hindi, nabanggit mo kasi math, di ba, na ano, siguro, dugtong mo na lang doon sa sagot mo, mamaya. Nabanggit mo kasi na 10 years, nung pagitan bago namatay yung, I mean, after, di ba, namatay yung father mo, tapos then, next is yung mom mo, no? Siguro, dagdag na tanong ko na lang doon is, kumbaga parang, bakit sa haba ng panahon, no, nasabi mo kanina na parang, kumbaga parang nung namatay yung mom mo, sinabi mo kasi kanina na parang hindi ka pa nga tapos magproseso nung pagkalawala nung dad mo, even after 10 years. And then, nung namatay yung mom mo, anong nangyari? Kumbaga parang bumalik ba lahat? Parang nag-start ka ba sa umpisa para mag-heal? Anong nangyari? ang technique naman kasi ng utak ko ay parang nakakapag-unload na ako unti-unti nung kay daddy. Pero nandun pa rin, hindi siya mauubos yung emosyon. Kahit unti-unti ko siyang ina-unload, pero nandun pa rin siya. So nung nawala si mami, after 10 years, parang nadagdagan. So pakiramdam ko ang bigat ulit na nag-unload ako, pero nadagdagan siya ulit ng mga mabibigat na emosyon. So, ganun yung pakiramdam. Tapos ito, unti-unti ulit, parang mag-unload ulit ako para at least hindi masyadong mabigat sa puso, sa dibdib, tsaka sa utak na lagi kong iniisip yung mga bagay. Kasi it's one way of mourning. Yun yung paraan ko para makapag-adjust, di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, yung pag-mourn ng tao, depende siya dun sa tao kung paano tayo makakapag-adjust. So, gusto ko lang iparinig din sa ating mga ka-sisters na sa umpisa, lalong-lalo na kapag ikaw yung kasama, yun, ang sakit nun . Kapag nandun ka sa mismong eksena na mawawala na yung buhay, yun yung napakasakit. Na hindi ko pa rin siya, nagkakrak na yung boses ko, nakakainis. Okay lang. Hindi mo siya masyado pang matanggal. Yun yung pinaprocess ko pa din. Kasi nandun ako sa part na yun na parang mag-2 years na ngayon, itong 2025 by April. Pero ang hirap kasi nung nasa yung desisyon, lalo na kapag ikaw yung magde-decide. Tapos, yun nga yung mga nakwento ko sa inyo dati, di ba? Yung tipong parang sasabihin ko doon sa doktor na tama na, gano'n, parang hindi na mahirapan. So, siguro yung, para lang ma-break yung crack ng boses mo. Kaya nga. Ba yan? Ang tagal pumasok ni Cherry Litz So, yun. So, parang hindi, kasi... Paano ako papasok? Siyempre, nasa moment na siya Oo, nandun na. So, yun. So, yun yung pinaprocess pa rin until now na hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya ipoproseso. Yung, nandun kasi ako sa moment na yun na parang pag iyon nangyari sa isang tao, napakahirap na ikaw magde-decide na parang hindi ko rin masabi na, sabi ko nga parang ang sama ko na tama na para ako yung naging judge para itigil na yung life. Kasi ayoko rin makita, syempre di ba, lahat tayo ayaw natin makita na nahihirapan yung magulang natin. Yun yung masakit na eksena ng buhay ko na hindi ko pa rin siya, until now, I'm still processing. Tapos, yung sa sinabi naman kanina, kung before ba yun or after, kasi during that time, during the death itself, talagang mixed emotions talaga siya. Pero, nandun ako sa ulirat ko pa din na kailangan kong iproseso. Natatandaan niyo ba yung kinuwento ko dati na andito ako sa harap noon, tapos nandun yung doktor, yung nurse, sabi niya, bukas niyo na po gawin. Sabi ko, hindi. Habang umagol-gol at umiiyak, sabi ko, hindi, pipirma na ako ngayon. Mag-fill out ako ng form, ng death certificate and everything para mapoproseso na siya. Yun yung ginawa ko para mag-start na yung process. Tapos during the wake itself, yun, medyo numb na yung feeling na yun. I don't know kung ganun din yung naramdaman ng iba.
Pero during the wake, kasi kailangan mo, may gagawin kang ganito, may gano'n kang kakausapin na ganito, kakausapin mo to, may proseso kang ganito, magbabayad ka sa ganito. And dami-daming gagawin. So parang nawalan ka ng time for grieving. Pero right after na ilibing na or kung ano man ginawa, right after that, umuwi ka sa bahay, doon na magsisink in ulit yung emosyon na, teka lang, parang wala na at akong kasama. Yeah. Tapos babalik na siya ulit yung ganung pakiramdam. So yung kung kailan siya before, after, so sa akin, during, before death, tapos nararanasan mo yung death itself, ang sakit sa pakiramdam. Pero after death, during the wake, yung sa lamay, sa wake natin, medyo numb ka eh. So, wala ka pang, hindi mo siya maano kasi madaming kailangan gawin. Nandun yung utak mo. 'Di ba? Hindi mo siya ma-entertain. Hindi mo ma-entertain na, ay, malulungkot ba ako ngayon? Pero right after the burial, yun, magsisimula na siya ulit. Tapos yan, tuloy-tuloy na siya. Depende na rin sa tao kung paano niya titingnan, kung saang angulo niya titingnan. So, mas mahirap kapag mag-isa ka na lang. Oo. Yeah. Kasi dalawa lang silang magkapatid. Tsaka, I think, pareho kasi kami ng situation ni Matt noon na parang we became the one who decide. Yeah. Before pa kasi ako nung umuwi noon, nandun ako sa mindset na gusto ko lang, as a healthcare worker, is comfortable yung mom ko. Yun lang talaga, yung comfort on her last breath, yung peaceful talaga. Kasi expected naman nga namin talaga. It's just that hindi ko lang na-put into equation na yung mga siblings ko didn't process it the way I was processing it. Because of course, they have their own experiences na kahit nung pipirma ng DNR, may sister's a nurse, kuya ko kasama sa bahay, nandun pa rin yung part sa kanila na baka may hope pa. I remember, and this is something na I didn't really, hindi ako nagsisi in a way. Ako pumirma ng DNR. Like, then and there. Okay, I'll take responsibility of that. Yeah. And nandun kasi ako sa, ito yung namana ko sa nanay ko, yung warrior gene niya. Na kapag may something, just do it as much as you can. Tsaka ka na magpahinga kapag tapos na. So, that process, nandun lang ako sa mindset na support ako sa family ko, sa mga siblings ko. Na nandun ako na sinasabi, kung ano decision nyo, support ako sa inyo. Like, nandyan naman eh. Like, may logistics, kaya nating ayusin, funds, we're okay with funds. Kayo, paano nyo gustong i-process? I'm just here to support you kasi kaya pa naman. And also, may support din ako from outside na hindi family. Si Raquel. Nasagot ko na. Sumagot ka ulit. So I guess na-answer din natin like ba't tayo nag-grieve eh? Kasi syempre malapit na tao sa atin yan, di ba? Ngayon naman, ano yung mga ginawa niyong process with the mourning? Tsaka paano niyo ma-handle yung grieving? Like may mga sarili ba kayong mga ginawa para maalis yung pag-iisip? Ako nung kasi di ba parang in a way kasi kay nanay, parang killing me softly. Diba? Parang ang lakas-lakas niya, tapos biglang may na-detect na cancer, tapos parang unti-unti. Pero kasi, sa totoo lang, hindi ako nag-google something nung tungkol dun sa sakit niya. Kasi napag-usapan nga namin magkakapatid during that time. Actually, ako yung na, sabi ko, we will live day by day. Gawin muna natin to, yung sasabihin ng doctor, and then the following, Kasi siguro, sa amin talaga, yung nanay ko talaga yung pinakamalakas ang loob. So, parang siyang may sakit. Parang pag pinakita mo sa kanyang, yung nangihina ka, parang mahihiya ka eh. Kasi siya mismo may katawan. Hindi mo makita sa kanya. Even nung last, nakapag-grocery pa kami, yung last breath niya,
nakapag-grocery pa kami nun as family. Tapos, doon parang, ano siya eh, kumbaga non-responsive na siya in a way na yung nakakapagsalita, hindi na, nung mga last days niya. Pero, andyan yung ngingiti. May bisita siya kasi pinuntahan siya lahat ng mga kamag-anak niya eh. No? Siguro yung isang nakatulong sa akin kasi thank you rin kay Matthew kasi nagkaroon kami ng meditation. Naalala mo yan, Matt? Yeah. I think ano yun eh, parang twice before mamatay si nanay ng September. So, kumbaga nung andun sa ano yung nagpapagkamot siya and then and all kung ano. Kasi parang sa nanay ko, parang ramdam mo sa kanya na ano na siya eh, parang fulfilled na siya. So parang parang kaya pa nga siya hindi siguro nagiging vocal kasi parang mas, alam mo yun, mas nilalakasan niya yung loob niya para sa amin. Kasi alam niyang lahat kami duwag pagkadating sa ganyan. So kumbaga parang, yun yung ano, yun nung nag-meditation kami with Matthew. Kasama ka nun, di ba, Bes? Si Menji, yeah. Tapos nung kasunod na session, talagang ano ko nun, kumbaga parang para kong nawawala sa earth. So parang in a way, nagkaroon ng direction din yung ano, yung pag-process ko. Before pa yan before pang mawala si nanay. Talagang di ba Matthew, nag-meditate kami. Tapos, nung kasunod na meditation, sinama ko rin si Hani. Kasi talagang naano ko yung relief na, ano na yung ginawang meditation. And napakalaking tulong nun. Napakalaking tulong nun. And yun nga, thankful din ako kay Matthew na parang, alam mo yung parang mapagbiro ang ano yun, mapagbiro ang sitwasyon. Parang, Totoo. sabi ko parang, alam mo yun, parang si Matthew yung, nag-ano nga ako para bang todo-todo ang, ano ba tawag doon, yung, kasi wala ako nung nawala yung mami ni Matthew. Yung parang, ano ba, hindi naman nagsisisi, yung parang naano ko kay Matthew, hiyang-hiya na hindi ako nakapunta sa kanya talaga during that time kasi nasa conference ako noon. So, nun nga, yun nga, Understandable, no problem. kaya yun yung parang, sabi ko, kumbaga parang inadya ng Diyos na nandyan, may kaibigan kang nag-go through na fresh pa. Kaya talagang patawag kay Macho na meditate kami. Yun yung nagkaroon ng direction yung parang ang dilim-dilim, parang ang gulo-gulo, di mo malaman kung ano yung magiging decision mo during that time. So yun yung malaking sa akin, yung doon sa tanong ni Julie na kung paano, yung prior. Tapos nung after, siguro yung isa rin naming pinag-usapang magkakapatid is yung we will make time talaga na alam kong kasi mayayabang kami. Mayayabang kami, matatapang kaming magkakapatid and siguro kahit yung tatay ko. So kumbaga parang nandun kami siguro ng kanya-kanyang pag-cope. Pero alam mo yon pagigising, pag may araw na lahat kami magayong mata namin, pero di kami iiyakan ng Tapos isang siguro ring nakatulong sa akin during that time nung nawala na si nanay is yung yung palaging yung may kasama ka. Siguro yun yung swerte ko compared kay Matthew kasi 4 kaming magkakapatid and then yung mga pamangkin ko. May time yung pamangkin ko si Bel. Siya yung kasama ko talaga matulog. Tapos, tatawa ka doon. May moment kami na gigising kami madaling araw, pares kami umiiyak. Pero hindi kami nag-uusap. Ganon kami. Yung siguro yung personality namin. Pero alam mo yung parang connect yung pakiramdam. So yung parang siguro yung meron kang kasama na nararamdaman din yung nararamdaman mo. Kahit wala kayong pag-usapan, parang naiibsan yung pakiramdam na ganong kalungkutan. So yun. So, ikaw, Cheko. Ikaw talaga panabla eh. Ay, naku, wala ka Siguro mas more on magtatanong lang ako, no? More on tanong lang. Kasi, say for example, si Matt, kaya din siya mas nagiging emotional because
merong something occasion na papalapit, which is yung birthday nga ng mom niya. So apart from sa mga ganoon, alin yung mga pang ibang mga bagay yung sa tingin nyo biglang-bigla babalik o kahit hindi biglang-bigla just because alam nyo na connected siya dito, ito yung paborito niyang something. Kumbaga parang ano-ano yung mga nagpapaalala sa inyo, no? Na mga bagay-bagay na konektado dun sa someone na nawala sa inyo, na biglang-bigla yung grief, yung emotion, yan na naman babalik. Ako yung lalong-lalo na yung Christmas season, di ba? Nabanggit ko to yung unang-una kong binili yung Christmas tree para kay Mami. So tuwing makikita ko ng Christmas tree, babalik lahat na siya. Tapos yung Christmas Village collection ko, kasi katulong ko din si Mami magdi-display eh. So parang wala na akong katulong, wala na akong kasama mag-display. Dumating ako sa point na, ay hindi ko na siya i-display, ayoko nang makita. Pero lagi ko na sinasabi sa sarili na hindi matutuwa si Mami. Mas gustuhin niya na mag-move on, tapos makita niya na I still go with my life. Yun. Tapos doon sa tanong naman kanina din, pinaka magandang mga way na I could share sa ating mga ka-sisters at sa ating lahat, yung ginagawa ko para makapag-move on. Meron akong ritual kasi na imbibe, lalo na after no kay Daddy. Until na ginagawa ko din siya. Na every night, kaya ako lagi merong kandila sa bahay. Bukod sa dati ko na siyang gusto, ang mga candles, hindi ako nawawalan ng kandila sa bahay. Kasi every night, isisindi ako ng kandila outside our door. Kasi naniniwala ako na makakarating yung light ng candle kila Daddy, kila Mami, sa mga loved ones, sa mga ancestors, na small prayer, na okay lang ako, tapos para they rest in peace, na maging masaya lang. So I usually do that. Incomplete ang aking araw kapag hindi ako nakakapagsindi ng candle outside the door. Tapos every Sunday, I'm a Catholic, lagi ako nagpapamas. So, I see to it na magpapamisa ako para sa souls nila Mami, nila Daddy, yan, mga ganyan. Tapos, ang usual ko pag ginagawa, bukod sa pamisa, tsaka sa pagsisiti ng candle dito sa bahay, sabi nga nung mga tao dito sa compound, ano ba yan? Hindi naman undas, lagi kang may kandila dyan sa bahay mo. Sabi ko, wala pakialam. Dahil ito yung paraan ko. Yeah. Parang prayer siya. So, ito yung significant symbolism ng candle for me. And then, yung mga moment na mag-trigger, lagi, everyday, lagi na lang may parang pinalaki. Pag kunyari, may situation, tapos sasabihin ko, ay, ganito ako sa pinalaki nila, Mami, nila Daddy. Salamat kay Mami, kay Daddy, ganito ko siya nakikita. Naiintindihan ko yung mga bagay dahil kung paano nila ako pinalaki. Yun, lagi ko siyang naaalala through situations, kahit mga ganun. Kung ano yung ugali ko ngayon, yun because of them. Yun yung aking mga pinagagagawa. Ikaw, Julie? Ang trigger ko, usually food. Favorite food ko is sinigang. And when I was doing humanitarian aid work, every time uuwi ako from a project, parating sinigang na baboy ang nakahanda, for sure. So, kapag kumakain ako ng sinigang, that reminds me of my mom, always. And nung umuwi ako nung October, nung magbababang luksa kami, ako, syempre, cowboy. Pagkadating ng airport, mag-grab na lang pa uwi, hindi na ako magpapasundo. Ang bumungad sa akin, hindi ko na in-expect na may sinigang kasi wala na mom ko. And then, may nakalutong sinigang sa bahay. So, that was really something na parang bigla akong kinurot. Na, it's nice to remind my mom about this. Also, when I was doing the mourning process, I read this book about grieving. And then sinabi doon na when someone leaves this existence,
there's usually 3 aspects ng paano natin pinaprocess yung relationship natin with them. One is through space, one is through time, one is through our connection with them. The way in-explain is parang ganito. Space. Nasanay tayo na kapag uuwi tayo, nandyan ang nanay natin sa bahay. Nandyan yung physical space. Or kung sino man yung relationship natin, nandyan siya. Na ako kahit nandito ako sa US, alam ko na nasa Manila, mapipinpoint ko nasan yung taong yon at this specific point. Diba? With time naman, ganun din na halimbawa nasa school tayo, nasa office. Alam natin na by 5 o'clock makauwi na ako, makikita ko si mama. Ako, I know na in 12 hours, I would take a direct flight. Makikita ko, ma-hug ko si mom. Diba? And then yung connectivity natin is, how intimate do we know each other? Siyempre, magulang, alam niyan yung mga pinagdaanan natin paglaki natin. So ngayong wala na sila, our brain is parang nag-overflow ng information kasi hindi na ma-process ng utak natin na, paano na ngayon? Kahit na lumipad ka ng 12-hour direct flight, pagkadating mo doon, wala na si mama mo. Paano na ngayon? After ng office mo, wala nang nanay mong magluluto ng sinigang para sa'yo. Diba? So, what I did was, yung ritual nakatulong. Yes. Na mahalaga. Na within the year, like, anong ritual kapag sa birthday ko na nandiyan ang mama ko? So, I needed to do something na, kahit hindi ako nagpaplanong umuwi nun for my 40th birthday, umuwi talaga ako. Kasi sabi ko, like, this is needed. Kasi I need to make new memories. Kasi ito na yung reality eh. Wala na si mama. So, I want to create new memories with my friends, with my family, na wala na siya. Same thing with her birthday. Wala na siya. Anong gagawin nating ritual to honor the person? She's a teacher. Kapag nagre-remind yung mga friends niya, paano natin i-approach na ngayon? Yung reality na wala na siya. So, I guess that's why then, as Filipinos sa culture and in other cultures, nandyan yung process na yung grieving, yung mourning mo is within the year. Di ba? Yung babang luksa. Kasi that's the whole phase ng mga holidays, mga events. For us to, for us to have new memories na wala na. Kumbaga, hindi naman na parang kalimutan, pero to reorient our reality na with respect to time and space, wala na yung tao. Pero you can still create new memories. Right? That's how I was processing it. And again, pumapasok dun parati yung sinabi ni Matthew na kung sino siya ngayon, it's because of the parents. Same thing. Ngayon kapag kumakain ako ng sinigang, iniisip ko na lang, I'm thankful kasi nakakain ako ng sinigang when I want it. Hindi ako nagugutom. Kahit katulad ng mga batang nakikita ko sa Africa when I was doing humanitarian aid work. I'm thankful na I'm resilient in a way na napaprocess ko, na napag-aral tayo ng mabuti ng mga magulang natin. We have this capacity. So, yung gratitude na pinag-usapan natin a few episodes ago, yun, malaking tulong with the grieving and the mourning. I would just like to add, this is sinabi ni Judy kanina, yung babang luksa na 1 year, totoo yun. Yun yung magandang realization ng lahat dapat na kasi mauulit yung lahat ng mga okasyon sa buong taon, sa 12 months. So paano mo ngayon siya gagawin nang wala na itong tao na mahal natin sa buhay. So yun yung sana ma-ingrain sa utak ng bawat isang nakikinig sa atin. Yung ganitong sitwasyon para to create new memories, para makapag-move on and to create new rituals, diba? New episode kung ano mangyayari para mas maramdaman. And na-remember ko yung sinabi rin ni Raquel, tama, yung meditation na I would just like to promote. Diba? Ipo-promote ko na rin. Kasi totoo, dito sa Philippines kasi, bihira talaga ang gumagawa ng grieving meditation. So, yun, nag-venture ako with that one kasi gusto ko rin makatulong. Tapos kasi ako din naman, nandun din sa proseso. So, na mutual help din para sa akin. Para din sa mga taong nangangailangan. So, I would just like to promote that na maganda at malaking bagay, lalong-lalo na kapag family members, yung sabay-sabay mag-heal, na mapapag-usapan yung mga concern as one whole family.
mas maganda kung magkakaroon tayo ng mga ganito mga sessions. So do not hesitate na to ask for professional help, lalo na sa aming mga psychologists, to do those kind of meditation. It really helps, lalong-lalo na yung mga grieving meditation and session. Tsaka, kasi dyan yung pumapasok yung mastering yourself, diba? Yung emotions mo. Ano yung pumapasok na emotion, tsaka yung thoughts sa'yo. And hindi mo makokontrol eh. Diba? You can just go with that, go with the flow, na para hindi ka mag-spiral pababa. Like, it's okay. It's okay to embrace your emotions. Like, naalala ko nun, bigla na lang ako umiiyak. Kasi ako, sabi ko sa mga kapatid ko, since I process it for a while na, kung gusto ko umiiyak na ako. Hindi ako yung tipong nahihiya na ang daming tao iyak. Iyak lang. Tipong, may kausap akong ganyan, harap-harap, bigla na lang ako iiyak. Yung, hindi ko siya talaga kinokontrol, walang hiya, kumbaga. Kasi, this is me eh. Diba? And I hope na if you're witnessing that, you would hold the space for me. And I think yun yung mahalaga for us na someone is holding space for us when it's happening. Diba? Na, naranasan ko din yan. Ako sa simbahan, yung may kinanta na nakakakurot sa puso. Talagang humagulol ako. Titinginan na ako ng mga katabi ko. Sabi ko, wala akong pakialam kasi talagang ayaw tumigil ng luha mo. Na, yung choir, tapos kumakanta sila ng yung song na yun. Ewan ko nga ba. Raquel, naranasan mo rin yan. Alam mo. Oo, naku, kahit nasa office. Bigla-bigla kang maiiyak. True yan, true. Si ate ko sabi niya nung nag-Christmas lighting ceremony sa Robinson's Malolos. Pagka ano raw nung light, bigla daw siya umiyak. Nahirapan siya during Christmas and New Year's eh. Like yun yung pinakamahirap for her. Ako nahirapan ako for my mom's birthday. Yun yung processing ko. Kuya ko, I think yung birthday din ng mama ko. Nakakaano, kapag iiyak mo talaga siya. Iiyak mo. Parang huwag mong pipigilan. Parang gano'n. Tsaka kasi, yung sinabi ko rin kanina, di ba, na wala talaga siyang kahit i-prepare mo yung sarili mo. Di ba, madaming ganun tao eh. Piniprepare mo yung, pinipreempt mo na, di ba, yung mga mangyayari. Tapos i-prepare mo sa sarili mo na ganun. Pero hindi talaga. Yung mga walls na ginawa mo, mag-break down into pieces lahat yan. I remember pala. Correct. I remember, I would just like also to share, since nabanggit yung mga plans for that. Kapag kukuha ng service, for example, ng mga memorial service. Memorial plans, yan, mga memorial plans. I suggest look for a memorial plan na swak. Number 1, swak sa location. Lalo na kapag yung mga center o kaya yung funeral homes na dapat malapit sa bahay nyo. Kasi di ba madaming nag-o-offer ng memorial plan, tapos yung mga location nila ay malayo sa bahay nyo. Hindi siya practical. Yun yung talaga napatunayan ko. Hindi siya practical. Oh my God. Ita-travel mo pa ba? Tapos ikaw yung mga pamilya mo, kabarangay mo, pupunta ka kayo sa ibang ibayo para lang bisitahin. No, that's a no talaga. Kasi yun yung naranasan ko, mami, na version plan, I won't mention the plan anymore, pero malayo, sa Quezon City pa siya. So, sabi ko, parang hindi practical na Quezon City. Diba? Doon yung may availability. Tapos sabi, meron po ba kayo sa Marikina? Meron, pero nasa Nangka. Ang layo naman ng Nangka sa Kalumpang. So parang sabi ko, hindi talaga pwede. So, iyon. So, sa mga makikinig, kapag magme-memorial plan, kasi diba tayo mga Pilipino, ay tama, paghandaan natin. Yes, tama, pinaghahandaan yung death. Dapat pinag-uusapan talaga siya. Pinaghahandaan. Pero hindi tama na yung memorial plan na kukunin mo ay yung mga package hindi available na malapit sa bahay nyo. Dapat malapit sa bahay nyo. Lalong-lalo na yung mga bibisita, pamilya, ang hirap talaga kapag hindi siya malapit sa bahay. Madami namang available na. Diba? Madami nang available na funeral homes per barangay, per area, meron na yan. So, yun yung masasuggest ko. Naalala ko lang bigla. This reminds me talaga nung ginawa ni Matthew. Kasi, kaya pala ganun ang nirecommend mo sa akin, friend. Kasi, alam ko, binessage ko si Matthew about that. Kasi ganun din yung nangyari.
yung memorial plan, walang availability na malapit and it's in Quezon City. Ang unang sabi sa akin ni Matty na, wag na kayo dyan, dito na kayo. As in yun talaga. Hindi na ako nagdalawang isip, okay, sabi ko sa ate ko, doon na tayo. And then, walang reklamo. As in, Pulido, very supportive sila, yung funeral home. Yes. And then malapit din kung saan nilibing. So, yun, one thing very thankful ako na, kailangang isipin din yung logistics. I think kasi taboo kapag pinag-uusapan sa atin about death. Yes. And I think that's another crucial conversation we could handle as a society na okay lang mag-prepare. This is a reality of life na pag-usapan, di ba? Pag-usapan na anong gusto mo in your wake. May specific na kanta ka ba? Specific color theme? Yung mga may iwan na logistics, na bank accounts, yung mga ganon, yung mga legality. Kasi naalala ko, sinabihan ako nung friend ko na just be prepared. Once your mom dies, all bureaucracy would kick in. Like, nangyari daw sa kanya na kahit magbayad ng bill ng water, hindi niya magawa kasi hindi nakapangalan sa kanya. So yung ganun na logistics din kailangang isipin para yung maiiwan, dire-diretso lang yung process or less abrasive kumbaga. Yun. Ano, Jeko? Parang actions tayo, no? 1 hour past na tayo, right? And I think pakiramdam ko, lalo si Raquel, merong mga hino-hold na Correct. information or something. Pero siguro ako na lang magbigay ng realization ko, yung by just listening do sa mga sinasabi ninyo, di ba? Unang-una is we need to prepare, right? Not just for ourselves, but of course, I think maraming bagay na we need to prepare from the logistics, our emotions, right, and whatnot. Pusa namin umiyak na. Naiyak din siya. And then, I think, gaya ng mga nasabi nyo, there are so many ways, no, how you grieve, no? Walang mali, walang tama, parang ganyan. Yeah. Kung naramdaman mo siya, so be it, kung maiiyak ka, iiyak mo lang siya kasi ako naniwala rin naman ako doon na yung pag-iyak it's a form of healing, di ba? Isang proseso yan, isang pamamaraan yan para somehow mapabagaan yung nararamdaman mo. And siguro nakakalungkot lang ako kasi siguro more likely kung dumating ako sa panahon na ganyan, sino-sino yung mga lalapit ako, alam ko na, di ba? Kaya yun. So I'm not sure kung based sa mga sinabi nyo, na experience, parang ganyan is magiging prepared din ba ako? I think hindi. Diba? Not until may experience ko rin yung ganon. But one thing for sure is hindi tayo nag-iisa, no? I think pinaka-importante na nakuha ko sa inyo is you need someone na makakasama mo doon sa mga panahon na kailangan mong mag-grieve, right? It's very, very important Kasi kung ikaw lang lagi mag-isip o sasarilinin mo, I think mas mahirap i-proseso. So for example, to the likes of Matt, di ba? 10 years na yun sa dad niya. And now, nangyari doon sa mom niya. So parang, kumbaga parang wala pa rin sa haba ng panahon. But as long as naaalala mo yung mga triggers, di ba? Birthday, occasion, na kung saan nung panahon na nabubuhay pa siya, lagi niyo siyang kasama, parang ganyan. So, syempre hindi naman nagbabago yan yearly. Pare-pares lang naman yung mga taon na yan di ba? Or yung dates na yun So, kumbaga parang every time na darating yun, na uungkat na nagiging nare-refresh ba yung akala natin is, ay, naka-move on na ako, hindi. So, mahirap pala siya, no? Hindi siya madali, walang timeline, walang deadline. But siguro ang realization ko dito is we need to have someone na ako, katulad ko, Raquel, Julie, Matt, no? Kung kailangan nyo nakausap, right? Nandito lang. Thank you. Salamat. Thank you. Okay, si Raquel. For sure, si Stephen, kung nandito siya. This is our safe space. This is our core group, right? I think ito yung pinaka-importante. Pati siguro ako yung realization ko is,
ewan ko sa inyong dalawa, kumbaga parang up to doon sa last moment ni nanay, is talagang, alam mo, may natutunan ka pa rin sa kanya. Yung pagiging, in a way, matapang. Totoo. Matapang, totoo. Kumbaga parang hindi Totoo. matapang na hindi umiiyak ha. Kumbaga parang ito yung ano parang kung dati iniisip ko lang yung kumbaga parang every magbo-birthday ako is imbes na ma-enjoy ko talaga totally yung birthday ko, andun yung fear. Pero parang hindi naman siya supposedly dapat ano yan makapagpigil sa'yo para maging kumbaga mag-create ka pa ng mga memories. Laging ang ano di ba? Ewan ko kasi kila Matthew at saka kila Julie. Laging bukang bibig pagka. Sige, di matutuwa si nanay niyan. Ganong ano, mga ganong, Totoo mga naman. It ganong ano, di helps. ba, salita. Helps. So yun, yung realization ko, isa rin sa realization ko yung tama si Cherry Lynn. So napakalaking bagay ng support system. Nung bumuhos talaga yung pagmamahal kay nanay, parang sino ko para magreklamo? Sino ko para, kasi para, ewan ko kung dumating din sa point ninyo yung parang kinwestiyon nyo si God. Ako kasi hindi ko na feel yun. Kasi more on, parang ang daming forces na ipagpasalamat mo dahil na dapat kong ipagpasalamat dahil doon sa buhay ni nanay na kumbaga parang na-amaze din ako kasi parang different type ng tao. Talagang meron silang kwento na encounter kay nanay na hindi ko ine-expect na kumbaga parang ano niya yung yung ay talaga kumbaga parang ano ko yan prayer warrior ko yan ayan si nanay ay si Itemin niya ngayon si Itemin niyang lagi ang akong pinapagalitan gano'n and even sa aming magkakapatid yun yung isa kong realization na ang person hindi lang kapag ka talaga malalim yung relationship mo doon sa tao hindi siya nag-end kahit yung mga matututunan mo nang physically nandyan siya. Parang ganun ka-deep, palagay ko yung connection namin ni nanay na kumbaga parang unique yung relationship na yon sa ibang mga tao na naramdaman ko siya during nung nawala siya na parang ganito kalalim yung relationship namin ni nanay na na-realize ko na actually siya pa rin 'di ba? Sabi ko nga ba naman 'to nanay ko hanggang sa hanggang sa kamatayan niya meron pa rin siyang ituturo talaga. So yun, yung totoo rin sinabi ni Matthew at saka ni Julie na sometimes kailangan yung hindi naman practical side, pero yung ako nakatulong din kasi sa akin yung yung pagpunta sa Loyola kasi malapit lang. Pagka malungkot ka, may sumbong ka, punta ka doon. Yung something ganyan. Parang medyo nakakaibsan nung lungkot. So yun, so totoo wala ring timeline, parang anytime and walang masama. Siguro yung grief is part ng kung gaano din ka-deep yung pagmamahal natin doon sa mga mahal natin sa buhay na nawawala. And lagi nating isa-isip at isa-puso na hindi lang tayo yung kumbaga yung person na nag-go through doon sa pagkawala ng tao na yun. So, yun yung sigurong medyo nakaramdam ako ng ganun na feeling ko mag-isa ako na hindi pala. Parang ganun mabubulag ka kasi doon sa doon sa emotion mo na yun Yung matutulog ka sa kwarto, ikaw lang mag-isa, para kang tanga, no? Parang kayo ko lang nare-realize na ang daming nagmamahal sa'yo. Yun yung kailangan, maging maramdaman or maging open tayo na hindi tayo nag-iisa dun sa go through natin na mga, na mga challenges sa buhay. And itong mga pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. So yun, Matthew? Yes, tama. I said emotion. Hindi, tama naman. My realization for tonight would be there is no normal way to mourn except for how we each do it. May kanya-kanya kasi tayong paraan. So sa mga nakikinig, may kanya-kanya tayong paraan. Ang kailangan lang natin gawin, hanapin talaga at intindihin kung ito ba yung paraan natin
para makapag-move on. And definitely, kapag effective, just go with that. Tapos, mararamdaman mo naman na effective kapag yung mga tao nasa paligid mo ay masaya para sa'yo. Yun yung na-realize for tonight. That's Judy? nice. Sa akin, since nasabi niyo naman karamihan ng thoughts ko, I would like to approach it based naman if you're the one being the support system for someone na nag-grieve. If, put a safe space, provide a safe space to honor yung nag-grieve. And at the same time, maybe ask kung anong help ang pwede mong maitulong. Not just like putting more burden dun sa grieving people or family na dapat ganito, dapat ganyan. Yes, Instead of offering na ako nang gagawa nito. Like, nakita ko yan kila Matthew, kila Raquel. Like, si Raquel sabi like, pwedeng ma-offer ng BCC yung buses para sa libeng. Yung nandun si Matthew, like, siya yung sinabi na pwedeng kausapin yung funeral home for this and that. So, yun yung nakatulong. Instead of sabihin na, dapat ganito yung lighting, dapat ganito yung flowers. So, hopefully, if you're the one not grieving that much, I don't know, maybe it's the wrong way to put it. Or if you want to support or give space to someone na nag-grieve, put it in the more compassionate way, knowing na may pinagdadaanan na yung tao to lessen the burden, the emotional and the physical burden on the family. So, yun. Oh my gosh, ang bigat ng episode na to. Seryoso na. Ang bigat ng topic. Sa totoo lang. Ako last na, before go for it. Close. Siguro yung isa, kasi may naalala ako nung si Julie. Ang isa ko lang, sabi ko sa kanya, naalala kong inano ko sa kanya, yung pinayo ko sa kanya. Sabi ko, ang dami kasi 'di ba pamahiin, dapat ganito, dapat ganyan, or something na, ganito gusto ng nanay mo, ganito yung gusto na. Kumbaga parang sabi ko kay Julie during that time, kung ano yung komportable kayo as magkakapatid sa pagde-decide, you decide. Yeah. Kasi sabi ko, kasi talagang sobrang daming na magsusupport to ipakita yung pagmamahal nila and all doon It's sa their ating way, mahal sa buhay. Yes. And they mean ko lang good, siya doon sa diba? sinabi ni They mean Matthew good na naman. yung parang may kanya-kanya tayo to cope up yung na yun. Yung kumbaga kung paano tayo mag-grieve. Kaya yun yung sinabi ko kay Julie, kung ano yung pakiramdam mo na makakapagpagaang sa pakiramdam mo nung mga oras na yun yung gawain ninyo. Huwag kayong mag-depend sa, pressure kasi sa isa ibang pang tao. burden yun Totoo. na ma-burden ka na, ay sabi ni ganito, buti ko magkakapareho. Iba-iba. Conflicting. So, kumbaga ba? Yes. So, yun yung yun yung go-to person ninyo. Syempre nga, medyo magiging at loss kayo nun. Pero, I think naman, ultimately, lahat naman ang nakapaligid sa atin is makapag-support yun naman at maipakita yung pagmamahal nila. So, kaysa magkaroon ng kikim-kimin mo, tas di ka magsasalita. So, yun yung isang realization. So, yan, siguro may part 2 to dahil wala si Stephen, no? One more na meron ako na rin naalala. I am just very happy that I had this opportunity na makilala kayo. Hindi, totoo yun. Kasi yung naramdaman ko siya, check ko na natandaan mo yun, tsaka Raquel, nung nag-meditation session tayo, doon ko talaga napatunayan na magkakapatid tayo. Nagkakilala tayo, high school, dumaan ng college life, dumaan young professionals, tapos nandito na tayo sa midlife natin. Pero katulad nung kay Julie, nung umuwi siya, tapos yung pino-comfort natin siya. Di ba parang ramdaman ko na magkakaiba tayo ng magulang, pero magkapatid tayo. Na yung pakiramdam na magtutulungan talaga tayo sa oras ng nangangailangan, di ba? Yun yung laging pinagmamalaki din sa mga bata na yung high school, ito talaga yung most significant part ng buhay. Tapos this is the perfect time that you'll meet
true friends that you'll consider them as your family. Yun, naalala ko, mahalaga kasi yung safe space, tulad sinasabi ni Julie kanina, tayo yun yun yung maganda sa nabuo nating relasyon. Dati hanggang ngayon, na tingin ko kung merong ganito rin yung mangyayari, knock on wood, pero nandito tayo para sumuporta. May kanya-kanya tayong kayang gawin Si Julie, si Raquel, si Checo, si Mama Pen, di ba? May kanya-kanya tayong forte, di ba? So, makakatulong talaga natin, siya. Diba? Yung mga friends natin. Totoo. Natutuwa ako pag ganun. Thank you. Oh my God! Oh my gosh. Okay, so since we discussed about grieving this next week, join us as we talk about, kasi di ba nakasanayan naman natin na we would say good things or we would eulogize someone when they're already gone. So why not do this when the person is still alive? So next week, come join us, mga ka-sisters, as we do a living eulogy about someone who's having their birthday next week. So I think it would be something na I think it would be something na pwede nating gawing rituals in a way. And it would be nice to have you all with us. And don't forget to follow us on our social media, Spotify, Midlife Crisis, our Facebook page, Midlife Crisis, and YouTube channel, Midlife Crisis. Oh, yes. And if you have topic, konting announcement lang, no? Medyo nag-lag lang yung pag-upload natin sa ating mga, sa ating social media platforms. Yeah. Yes. Pero within this week is makapag-catch up. Mga busy ang mga tita in Manila. We're doing our best. It's very technical and it's it's challenging for us millennials para i-process. Yes. Pero we're doing our best to give quality content. And thank you for joining us. Thank you for you all. Mga ka-sisters. Thank you. See you, everyone. Thank you. Thanks, everyone.